Sinambit sa umagang ito, sa Diyos ang lahat ng papuri. Sa Kanya ang pasasalamat, talagang napakabuti ng Diyos sa atin. Hallelujah, purihin ang dakilang Diyos sa ating mga buhay. At sa pagkakataong ito, at tayo uli ay makikinig ng salita ng Diyos. Yan, sa umagang ito. Yan, salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos. At ako, napapasalamat din sa Panginoon. At kaarawan ko kasi ngayon 43 birthday. At hindi naman ako nag-celebrate talaga ng birthday. Kasi wala naman din pag-celebrate. Pero gano'n ba, salamat sa dagdag taon na binigay ng Diyos sa akin. Isa na akong 43 years old. Yan, pagkamat mukha na akong 54. Yan, salamat sa Panginoon. Dagdag kaarawan, dagdag taon na lumipas sa ating buhay na 43 taon na pala akong ginagabayan ng Diyos simula nung ako'y isinilang sa mundo. Yan, dami ko kasi na pagdaanan nun Naging youth din ako nung kabataan, nung panahon time na sa bahay pa namin yung church. Naging leader din kami ng aking kapatid na si Brother Ron Junil sa youth. Kaya lang, wala pa akong kamuang-muang nun Sama-sama lang, parang gano'n lang, hindi pa seryoso. Hindi ko pa talaga naiintindihan ito ang pagkilikod. At salamat sa Panginoon kasi dahil din doon sa pamilyang pinamulatan ko, nagkaroon ako na ano ba tawag dito, tanim sa puso na kahit hindi pa ako seryoso, yung Diyos kasi talagang kapag pinapasok ikaw at ang iyong sambahayan, yung tatay ko talaga, pinapasok niya yung paghahangin ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat hindi siya perfecto, at tama ang sinabi ng Diyos talaga, ikaw at ang buo mong sambahayan. Kaya ako nalalangin sa Panginoon para sa aming lahat, sa aming mga magkakapatid na alam ko din naman nakarinig sila ng salita ng Diyos. Yun nga lamang, syempre, ganun talaga. Meron tayo, may mga nauuna at may mga nahuhuli at may nahuhuli naman na nauuna. At ako'y patuloy na nanalangin sa Diyos. Yung ako at ang aking buong sambahayan na sinasabi ng Diyos sa aking magulang ay mangyari nawa sa kanyang kalooban sa aking buong mga sambahayan ng aking ama, sa aking mga kapatid pa na hindi pa nagkakapanumbalik din sa Panginoon dahil nakapakinig na din sila. Kaya salamat sa Panginoon at kasama kasi ako sa pangako niya sa magulang ko, sa tatay ko na ako at ang buong sambahayan. Anak kasi niya ako Kaya pinagpapasalamat ko yun sa Panginoon. Naging anak ako ng tatay ko na pinangakuan ng Diyos na ako at ang buong sambahayan ay maliligtas. Kaya purihin ng Diyos, sa Diyos ang papuri. At tungayin ako, kagaya ng pagtotoo ng aking kapatid, Sister Gina, hindi ko din naman akalain na magiging isang lingkod ng Diyos. Sa totoo lang, at ayoko talaga kasi nakakahiya. Ano sasabihin ko, ano yung gagawin ko, hindi ko alam. Pero ganun pa man, simula nang tanggapin ko ng totoo ang Diyos, binigay ko lang talaga sa Kanya ang lahat. At sabi ko, hindi naman ako ang magsasalita, kundi ikaw ang magsasalita para sa akin. Kaya ano ang dapat kong problemahin, ano ang dapat kong katakutan. Amen? Kasi ang Diyos ang magsasalita sa atin. Binigay na natin kasi yung buhay natin sa Kanya. Kaya siya lang bahala sa atin. Kaya siya ang magsasalita para sa atin. Kaya binagkaloob ko sa Kanyang lahat. Sa pagkakataong ito, tayo manalangin sa Panginoon bago tayo mag-aral ng Kanyang mga salita. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami ay magbabasa, mag-aaral ng iyong mga salita. Una, salamat Panginoon sa 43 kaarawan na iyong binigay sa akin. At ako'y nabubuhay sa mundong ito dahil sa iyo. Panginoon, ikaw lang ang aking Diyos at nawa, buksan mo aming puso at isip sa iyong banal na salita. Itago mo ako sa iyong likuran. At ikaw ang makita ng lahat ng nakikinig, Panginoon, ang iyong buhay na salita ay naway pumasok sa kanilang puso at hitulog mo ito. Ang iyong banal na Espiritu ay maghari, Panginoon, at buksan ang kanila at ang aming mga puso, Panginoon, upang tuluyan naming maintindihan, maunawaan, maisagawa at maisabuhay ang iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, pagpalain mo kami, maging lahat ng mga tao sa palibot ng church nito. Purihin ka sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa dakilang mong pangalan ng aming Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yan. Purihin ang dakilang Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan, kanina, nasa Romans po tayo. Ngayon, punta naman tayo sa
Romans chapter 8 verses 31 to 39. 8:31 to 39. Yan, purihin ng Diyos at sa kanyang lahat ng kapurihan. Hiling ko kay Sister Rachel na basahin ang Romans chapter 8 verses 31 to 39. 31 to 39. Yan, purihin ng Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, tayo magbasa ng kanyang banal na salita sa pangunguna ni Sister Rachel. Tayo po ay basahin po natin Romans chapter 8 verse 31 to 39. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling bumuhay. At ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ngayon, ayon sa nasusulat, dahil sa inyong buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo ay lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon sa Diyos ang papuri. Tayo lahat ay makakaupo na. Yan, salamat sa Panginoon. Yung title niya dito, ang pag-ibig ng Diyos. Yan, talaga nga naman, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kayang sukatin. Pero sa pagkakataong ito, dahil sa pag-ibig ng Diyos na yan sa akin, dapat ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala natin sa Diyos. Kaya yun ang ating paksa. Ibigay ang the best na pagtitiwala natin sa Diyos. Narinig natin yung talata na grabe ang ginawa ng Diyos. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Romans 8:31. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatiang, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo ay buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Purihin ng Diyos, salamat sa Diyos sa kanyang pag-ibig. Piniliwanag na talaga ang pinaka
the best na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya ang topic niyan, ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Kaya sa buhay natin, ngayong nakita at nalaman natin yung pagkabuhay ni Jesus Christ na magmuli. At hindi lang yun, yung insinilang siya sa mundong ito na sabi ng Pilipos 2, na bagamat siya ay likas at tunay na Diyos, pero yun siya ay Diyos, ha? Hindi niya ipinagpilit ang mabuhay sa mundong ito na Diyos. Subalit, siya ay nagpakumbaba. Amen? Ano ba? Sa mundong ito, pag ikaw ay nabuhay ng pangkaraniwan tao lang, sa tingin nyo, ano yung magiging bunga nun? Meron mo rin yung pinanganak ng milyonaryo. Wala, di ba? O mayaman lang. Yung mayaman lang. Wala. Siguro lahat tayo kasi galing sa karamihan sa release, squatter tayo, di ba? Kasi may sabihin mahirap. Hindi naman mahirap na mahirap, pero mahirap. Amen? At alam na natin ang mahirap ay hindi madali. Tama? Sobrang hirap. Lalo na si Jesus. Bagamat siya'y likas, hindi niya nakasanayan yun eh. Amen? Subukan mong ikaw ay mayaman at maghirap ka. Kaya nga karamihan sa mayaman na naghihirap, nagpapatiwakal sa totoo lang. Hindi nila sanay yun eh. Tama po ba? Kaya mapahalan tayo. Sabihin na natin, sa salitang pantao, maswerte. Tayo mahirap. Sanay tayo sa hirap. Pag yumaman tayo, di wow. Amen? Maaring maging okay tayo, maaring hindi dinawan kasi hindi rin natin kilala ang bawat isa sa atin. O kaya, lalo na kung hindi tayo nakakilala sa Panginoon, maaaring waltasin lang natin yung yaman na pagkakatiwala sana ng Diyos sa atin. Amen? Kaya yun, si Jesus Christ ay anak ng kataas-taasan ng Diyos. At hindi lang yun, spiritual yun. Spiritual realm yun. Hindi yun literal, hindi yun material. Amen? Pero, sabi ng Pilipos doon, bagamat siya likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ang mabuhay sa mundo. Na? Kagaya natin, nakagaya niyang Diyos. Subalit, pinili niya na maging katulad natin na nabuhay na pangkaraniwang tao. Amen? Alam naman ang bawat isa sa atin na nakaupo dito na napakahirap maging mahirap na tao. Kasi ipinanganak siya, hindi siya mayaman eh. Amen? Sino yung tatay niya nung pinanganak siya? Si Mary. At nung time nga na yun, dahil may propesya, tinangkang patayin yung mga bata. Kaya tumakarakas-takas sila Joseph, si Mary. Kung saan-saan sila pumupunta para si buntis, manganganak na si Mary. Tatakas sila noon kasi papatayin yung mga sanggol. Ni Haring Herodes, sinutos niya yun eh. Amen? At sa pagkakataon na yung hirap nun, may tinatakasan ka, wala kang matutuluyan, manganganak na si Mary. Kung ikaw ay lalaki, hindi mo alam kung gagawin mo nun. Amen? At nakita niyo nga sa istorya ni Jesus, pinanganak siya sa sabsaban. Pinakamaduming lugar, mga hayop, may mga dumi ng hayop doon. Kung sa baboy nga, di ba, maamoy yung baboy, sabsaban. Ano ba yung pinaka-the best na paliwanag doon sa sabsaban? Mga talaga hayop, talaga yung mga kasama niya So, iba-ibang amoy ng mundo doon. Tama? Wala pa namang mga detergent nung panahon. Tama po ba? Meron na ba yung yung pag nag-washing, may tawon nila ba noon? Wala pa, di ba? Meron na ba doon, mga chlorine, wala pa naman eh. Di ba? Wala pang Clorox doon na pwede patayin yung mga amoy ng mga pag naglilinis. Malamang walis-walis lang. Hindi man, nilayakan na lang nila kasi pataba naman ng lupa yun. Tama? Maaaring ganoon. Amen? So, ibig sabihin, napakadumi yung lugar. Pinaglagakan ni Jesus nung siya ay yung pinanganak. Ayun yung usapan sa istorya na Jesus sa Nazareth, yun yung palabas na yun, the Passion of Christ. Nakita natin talagang hindi magiging maganda kasi hindi niya yung nakasanayan. Hari siya, anak siya ng Diyos kataas-taasan. Siya ay banal, walang kamatayan. At ngayon na naging tao siya, ano yung prueba na talagang tao si Jesus, ano yung nangyari sa kanya nung nagkatawag tao siya, ano yung mga naranasan niya, ano yung katibayan na siya ay tao, naging tao. Nagutom, ayan, napagod, nauhaw, nasaktan, nalungkot,
Nagalit, pero pagtiisan niya. Amen? Umiyak din siya. Pawis, kasi nagdasal siya eh. Hindi niyo ba kayang magtiis ng kahit isang oras lang? Sabi niya din, medyo siyempre, nagigilis yun. Sabi niya, mag-pray kayo, Peter Dito ako, magpe-pray din ako. Pagbalik niya, tutulog sila, Peter. Hindi mo pwedeng magtiis. Kahit isang oras, titimpi siya eh. Kung hindi siya magtimpi, baka nabatukan niya si Peter. Peter, di ba sinabi ko, kulit mo mag-pray kayo kasi nagpe-pray na ako eh. Huhulihin na ako ngayon. Di ba? Mag-pray kayo. Hindi niya ginawa. Nagpigil siya. Amen? Ayun. Yung mga bagay na naranasan niya bilang tao, hindi naging madali. At hindi maganda yung pamilya niya eh. Bulong-bulungan nun si Mary, Disgrasiadora, kasi virgin, nabuntis, imposible yun. Alam naman natin ang kaisipan ng tao, imposible yun. Lokohan yun, yun yung ng tao noon eh. Put your imagination sa buhay natin ngayon at sa buhay nila. Ganon din yun, hindi iba yun. Kaya nga nila ikinikwenta yun para malaman natin na walang kaibahan yung buhay nila sa buhay natin ngayon. May pagkakaibang man lang kasi tayo na sa New Testament na at sila nabubuhay pa sa mga paniniwala nila ngayon sa mga tradisyon nila. Amen? Pero walang kaibahan yun. Kaya hindi naging maganda. Si Joseph gusto niyang iwanan si Mary kasi alam niya naman na yung kahihiyang sasabihin niya. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos. Nagpadala para kay Joseph para maintindihan niya. Pero si Jesus yung nabuhay, hindi ganun kadali. Amen? Na bilang pagpapakita ng pag-ibig niya sa atin. Kaya ngayon title niya, ang pag-ibig ng Diyos. Hindi maganda yun. Kaya yung pinaka-bagay na dapat natin mabibigay. Kaya aking question, ang ating topic, ibigay ang the best na pagtitiwala sa Diyos. Kaya dahil sa pag-ibig na yon, dapat yung buong buhay, buong puso, buong kaluluwa natin. Di ba yung pag-aralan natin sa nakaraan, ang pag-ibig, buong buhay, buong puso, yung kautusan, yung buong buhay, buong puso, buong kaluluwa. Amen. Ibigay natin sa Diyos pinaka-the best. Kasi pinaka-the best yung binigay ni Jesus para sa atin eh. Tiniis niya na siya yung mahirapan, hindi niya mundo eh. Mundo ng spiritual siya eh. Sa langit, hari siya eh. Siya yung makapangyarihan ng Diyos na lumalang ng daigdig na salita ng Diyos eh. Amen? Kaya ano dapat natin gawin? Ngayong nalaman natin ang pag-ibig ng Diyos na napakadakila, ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala sa Diyos. Kahit alam natin na tayo naghihirap o kahit anong kalagayan natin sa buhay natin ngayon bilang mga tagasunod ni Kristo. Amen? Kaya topic, ibigay ang pinaka-the best na pagtitiwala sa Diyos. Pero bakit? Ano ang dahilan? Yan ang question. Bakit ba natin dapat ibigay sa Diyos ang pagtitiwala? Maasahan ko ba siya sa aking buhay? Kasi tayo, nasanay tayo na laging may padrino. Kapag meron tayong mga mahal sa buhay, lalo na may mga matataas na katungkulan sa ating pamahalaan, parang kung minsan taas loob tayo kahit kanino eh. Tama mo ba? Ayun yung mga naisip natin, pag meron tayong kapatid na nasa tagumpay sa halimbawa, nasa ibang bansa na talagang tipong maganda yung hanap buhay at talagang suportado tayo, panatag yung kalooban natin. Amen? At lahat ng bagay na meron tayo na sa palagay natin angat tayo sa iba, okay tayo. At kung tayo naman walang-wala, kung minsan, naghahanap tayo ng mga masasandala natin sa ating mga buhay. At kung minsan nga, hindi natin ibinibigay yung bagay na yun sa Diyos. Bakit? Kasi siya ay hindi natin nakikita. Ang tao kasi, literal, to see is to believe. Kung ano yung mga bagay na nakikita niya, yun lang yung mga bagay na pinaniniwalaan niya. Pero hindi po gano'n ang pananampalataya. Ang pananampalataya ay pagkatiyakan na mangyayari ang isang bagay na hindi natin nakikita. Ayan ang kaibahan sa kaisipan natin mga tao literal, sa kaisipan ng Diyos na gusto niya itatak sa ating mga puso. Amen? Ganyan talaga tayo mga tao. Kaya nga nandito ang banal na kasultan, ipinakita niya ang awat habag niya, ang kanyang pag-ibig na pinaka-the best. Kaya ibigay natin dapat ang pinaka-the best natin pagtitiwala sa Diyos. Pero bakit?
Ano ang dahilan kung bakit ko bibigay sa Diyos ang aking the best na pagtitiwala? Una, number one, ang Diyos kasi ay makapangyarihan. Ang ating Diyos na kinikilala o ang ating Panginoon na tinanggap sa ating mga buhay, siya ay makapangyarihang Diyos. Alam ng bawat isa yan. Lagi natin naririnig ang sinasabi ng Jeremiah 33:2. Pakibasa, Sister Rachel. Jeremiah chapter 33 verse 2. Ganito ang sabi sa kanya, ako ang lumikha, humugis at nagayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Amen. Si Yahweh, ang ating Diyos, ang lumala, humugis ng daigdig. Meron bang taong nakagawa ng daigdig? At nasaan tayong mga tao? Nasa loob ng daigdig na ginawa ng Diyos na si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya karapat-dapat lang na ating pagtitiwala na the best ay ibigay natin sa Diyos kumpara sa mga taong kinikilala natin dakila sa mundong ito. Amen? Labis ang pag-ibig niya, sabi rin sa 31, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen? Kasi sino ang lalaban sa iyo kung yung Diyos na padrino mo at tinanggap mo sa buhay mo ay makapangyarihan sa lahat at ang Diyos na yun ang gumawa ng daigdig na tinitirahan natin. Amen? At ng lahat ng mga bagay na nakikita dito sa mundo. Amen? Kaya dapat lang ibigay ang pinaka-dawes na pag-ibig. Si David nga talagang walang-wala siyang masabi sa Diyos sa awit 39 verse 7. Pakibasa. Awit chapter 39 verse 7. Kung ganoon, Panginoon, nasan ba ang pag-asa? Pag-asa ko'y nasa iyo, sa iyo ko nakikita. Awit 139 pala, verse 7. Awit chapter 139 verse 7. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Yan, purihin lang Diyos yun, pero lalahatin natin. Pero basahin muna natin to sa tayo simula. Sa una na lang, 39. Ako'y iyong sinisiyasan, sabi rito. Batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawin ko sa iyo ay hindi lingid. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng bagay na ginagawa natin hindi lingid sa Diyos. Lahat ng bagay, alam niya. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Maging yung laman ng ating isip, alam niya. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Hindi tayo pwede magtago sa Diyos. Ang lahat ng gawin ko'y pahong iyong nalalaman. Lahat ng bagay na binabalak mo palang gawin, alam din ng Diyos, di pa ako umiimig yung aking sabihin. Alam mo ng lahat, iyon, lahat ay di malilihim. Gawin mo yun. Mamaya pa lang, pag uwi mo yung bagay na masasabi mo sa kapatid mo, alam na agad ng Diyos. Ganong mga pangyarihan ng Diyos. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras, omnipresent. Amen? Ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarili. Alam mo, ang aking buhay, bakit alam mo ang buhay ko? Di ko kayang unawain iyong karunungan. Di natin kayang unawain. Kasi bakit napaka-makapangyarihan ng Diyos? Saan ako magpunta upang ako'y makatakas? Sa ibang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Kung langit ang puntahan ko, tiyang naroon ka. Punta sa aeroplano o rocket, punta outer space, andun din siya. Amen? Kasi nasa loob tayo ng daigdig na ginawa ng Diyos sa labas nito. Amen? Tama po ba? Paano tayo makakaiwas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat? Amen? Kung langit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig ng mga patay humimlay man ako'y ikaw din ang kasama. Kasi siya din yung naglalagay sa doon sa kamatayan. Amen? Siya yung bumabawi ng buhay natin. At pagdating ng araw, sa ikalawang kamatayan, sa impyerno, siya rin yung maglalagay sa atin doon. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya tirahan ko'y ang duluhan ng kaluran, tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan kung ang aking pagtaguan ang dilim na pusikit
padiliming parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim. Biruin mo, yung pinakamadilim na madilim, sa kanya ay hindi dilim. Amen? At sa iyo yaong gabi parang araw na malimning. Madilim at maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Kasi siya mismo ang gumawa sa ating mga tao. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Biruin mo yun. Sa tiyan ng magulang mo, tayo nagtataka nga sa dinaming-daming magkakapatiran na naglalaban sa sinapupunan ng ating mga magulang. Tayo ang lumitaw, kaya dapat ipagpasalamat natin sa Diyos yun. Rumi yung pangalan natin, yung lumabas sa mundo at ibinigay ng Diyos na ngayon ay tinatawag natin. Ikaw, Brother Neron, Sister Rachel, Sister Abigail, Mikhail, tayo, yung pangalan natin ang binabanggit. At hindi lang yun, ang pangalan natin ang sinusulat ng Diyos sa aklat ng buhay. Amen? Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay sa loob ng aking puso. Lahat ito'y nakikintal. Amen? At kung masarap ito, pagbasahin mo lahat Amen? Kaya lang, talagang limitado lang ang oras natin. Kaya nawa sa ating pagkubi, awit 139, basahin natin ang buo. Amen? Para malaman natin ang kapangyarihan ng Diyos kung paano natin siya dapat bigyan ng the best na pagtitiwala. Amen? Dapat natin bigyan ng the best na pagtitiwala ang Diyos sa atin. Bakit? Ano ang dahilan? Una, dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Pangalawa, bakit natin dapat bigay ang pinaka-the best na pagtitiwala sa atin ng Diyos? Dahil ang Diyos ay mapagbigay sa atin. Amen? Kaya balikan natin yung Roma 8:32. Basa, Sister Rachel. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Amen. Yan. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa atin lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Isipin niyo yun. Ibigay natin ang pinaka-the-best natin, pagsamba sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos sa ating mga buhay, ang gatayin na rito sa mundo. Bakit? Tandaan natin, ang Diyos ay mapagbigay. Yung buhay ng anak niya, si Jesus, biruin mo yung anak niyang kaisa-isa, na ibinigay niya para sa atin. Yung mga bakit ba na pangangailangan natin sa ating mga buhay, kung bakit natin siya hindi sinusunod dahil sa ating pangarap sa buhay, kung bakit ba natin siya hindi magawang paglingkuran at hindi maging tapat sa Kanya dahil ba sa kahirapan ng buhay natin o dahil may mga pangangailangan tayo na kailangan natin bilang tao na naging sagabal ang pagsamba natin sa Diyos, ang paglilingkod natin sa Diyos, kaya natin nagagawa yun. Isipin niyo yun. Kung yung anak niya na si Jesus nakasama niya ng pasimula, nakasama niya sa paglalang ng lahat ng bagay, ay binigay niya hindi willing, kundi talagang ibinigay niya kasi tapos na it's finished, naganap na ibigay niya na para sa atin. Isipin natin yun. Yung mga kahilingan ba natin na kailangan natin sa mundo, hindi ba maibibigay ng Diyos na una, makapangyarihan sa lahat na ating ipinaniliwanag kanina? Amen? Kaya hindi natin maibigay yung pinaka-the-best na pagtitiwala natin sa Diyos. Namumuhay pa rin tayo hanggang ngayon sa ating mga sarili. Lakas, kaisipan. Kahit na ngayon na alam na natin malapit na dumating muli ang ating Panginoong Jesus. Amen? Sipin natin yun. Yung anak niya, naiisa. Kaisa-isang anak na si Jesus, ibinigay niya sa atin. Yun yung nasa John 3:16 Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sumampalataya hindi mapahamak. Ibinigay niya yun para sa atin. Ipinakita niya na talagang mahal niya tayo. Yan, dahil siya ay mapagbigay na Diyos, hindi lang makapangyarihan. Siya ay mapagbigay na Diyos na ultimo ang nasa sa Kanya, kaya niyang ibigay sa atin. Si Jesus, na Kanyang anak na tinanggap natin at ngayon
malaya na tayong makatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko, sa Kanya ng Ama, Ama ko. Amen? Kaya lang, kalungkot, tatawag natin Ama, yung Ama natin, yung Diyos. Kaya lang, hindi natin isinasabuhay yung buhay ni Kristo na ibinigay niya para sa atin. Amen? Kaya isipin natin, ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala. Bulangin natin ang ating sarili sa mga bagay na ang tanging magbe-benefits yung sarili lang natin. Mahirap talaga sumunod sa Diyos. Pero kailangan natin sumunod sa Kanya kasi utos niya yun sa atin na dapat igalang. Galang, gawin yung mga utos sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Amen? Yan, mapagbigay ang Diyos. Bakit natin kailangang ibigay ang the best na pagtitiwala? Pangalawa, mapagbigay ang Diyos. At tayahan natin magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanyang mga pangako. Sabi niya, unahin mo ang Kanyang kaharian at huwag ka naman mag-alala. May pangako siya. Ang Diyos ay tapat sa Kanyang pangako. Idaragdag niya ang ating mga pangangailangan. Yan. Pagtiwalaan natin yun at sikapin natin sundin ang mga bagay na naririnig natin sa banal na Espiritu na inuudyok na sa atin na gawin. Kaya focus tayo kay Jesus. Hebreo 12:2, ito natin ang ating isip, paningin kay Jesus na pinagmulan ng ating pananampalataya. Amen? Yan. Kaya para maibigay natin ang pinaka-the best natin pagtitiwala sa Diyos, yan. Anong dapat natin gawin? Para mabigay natin, pagharian tayo ng Diyos. Una, yung makapangyarihan ng Diyos. Tapos sipin natin na ang Diyos ay mapagbigay. Sipin natin na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Pangalawa, isipin natin na ang Diyos ay laging mapagbigay sa atin. Amen? Pangatlo, ang Diyos ang hukom. Kaya gano'n, kaya dapat ibigay natin ang pinaka-the best. Kasi meron tayong patutuan pagdating ng panahon. Amen po ba? Sino rito yung sa palagay niya lang, mabubuhay siya ng habang panahon dito sa mundo? O sino dito yung naniniwala hindi matatapos ang daigdig? O dito lang siya sa mundo? May mga reliyong kasing gano'n eh. Walang langit, walang impyerno. Ito na yung langit, itong mundo. Pagka makasalanan ka, pag namatay ka, matototally distraction ka pa lang. May ganung paniniwala ka lang. Mawawala ka lang bigla, hindi ka na mag-i-exist. Mali po yun. Sa aklat ng Daniel 12:2, sabi ron, muli tayong mabubuhay. Yung mga namatay ay muling mabubuhay, pupunta sa buhay na walang hanggan, at pupunta sa kamatayang walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, yung langit. Nandoon si Jesus, nandoon ang Diyos, at napakaganda ng eksplanasyon patungkol sa langit sa aklat ng pahayag. Sa buhay na walang hanggan naman, ang sabi ng pahayag, malagim, kalagim-lagim, kahindik-hindik, magnanakis ang mga ngipin natin doon. At doon kasi ay pinapatay ka na hindi ka namamatay magpakailanman. At habang pinapatay ka ron, may mga uod, sabi ng Marcos, na buhay, na dumadampi sa iyong mga katawan. Siguro kung iisipin mo sa lahat ng butas ng parte ng katawan mo, dumadaan yun, nararamdaman mo at hindi rin namamatay. Yun yung paglalarawan sa impyerno. Na hindi natin dapat puntahan kasi anak tayo ng Diyos at ang Diyos ay may pangako sa atin na buhay na masagana at ganap na nasa John 10:10. Tandaan natin yan. Kaya lang, maraming tao ang nakikinig sa kaaway na pumarito upang wasakin, sirain ang ating mga pananampalataya. Amen? Kaya huwag natin pakinggan yun. Isipin natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi ang Diyos ay hukom. Yan yung mababasa natin. Sige, balikan muna natin yung Roma 8:33-34. Sister Rachel. Sino ang makakapagpaharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? Si Kristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Amen? Pinaka-the best na pagtitiwala bigay natin sa Diyos kasi ang Diyos ang hukom. Kapag nasa atin ang makapangyarihang Diyos at alam natin yung pag-ibig niya at pinaghahawakan natin dahil mapagmahal siya, sabi roon, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila, gayong nasa atin na ang Diyos. Amen? Sino ang hahatol na sila'y parusahan?
si Kristo Jesus na pinatay ngunit higit sa lahat ay muling binuhay ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Iyon nga yung dahilan Kaya kung bakit siya namatay sa krus para tayo, hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen? Ang tanging access lang natin ay buksan ang puso at kilalanin siya bilang Panginoong Hari Diyos, ibigay yung buhay sa Kanya natin. Kaya, huwag na tayo maghanap pa ng iba pang padrino sa buhay natin. Tignan natin yung pinaka-the best na pag-ibig ng Diyos at ay bigay natin yung pinaka-the best na pagtitiwala natin. Amen? Kasi siya ang hukom. Kanina, 2 Corinthians 5:10. Lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo. Walang hindi haharap sa hukuman ni Kristo. Lahat tayo, sabi ron. At tatanggap ng parusa base sa ating mga ginawang mabuti o masama. Noong tayo'y nabubuhay pa. Kaya yung ginagawa natin ngayon, kagaya ng binasa natin sa awit 137, alam ng Diyos yan. Yung mamaya, pag-uwi mo, yung sasabihin mo sa kapatid mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, alam ng Diyos yan. Maniwala ka, sinabi na yan ng Diyos sa banal na kasulatan at paniwalaan natin. Alam ng Diyos lahat, kaya hindi tayo makakapagtakot sa Diyos. Kaya sa buhay natin, kilalanin natin makapangyarihan ng Diyos. At kahit siya'y napakamakapangyarihan at may-ari ng lahat ng bagay, mapagbigay siya. Amen? At dahil mapagbigay siya, katakutan natin din siya. Kaya ibigay natin yung pinaka-the best na paglilingkod kasi siya ang hukom. At pag nasa sa atin siya, sino? Ang hahatol para sa atin kung yung humahatol, yung kakampi natin. Amen? Kaya pinaka-the best na pagtitiwala ay para sa Diyos lamang natin ibigay. Kahit ano pa yung inaharap natin ngayon, kahit ano pa ang sitwasyon at kalagayan ng buhay natin, o kahit ikaw pa ang pinaka hindi mabuting tao sa palagay mo na nabuhay sa mundo, mahirap ka, may sakit kang cancer, may taning na buhay mo, ikaw ay hinahamak ng kapwa mo, ikaw na yung pinaka hindi magandang tignan sa balat ng lupa, kahit na ang pinaka-the best lang yung nasa iyo ang Diyos, lahat ng bagay nasa sa iyo na. Amen? Amen? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. God be the glory. Hallelujah. Kasi pagdating ng panahon, papalitan tayo ng katawang panglangit Yung mga, kaya minsan konserbatibo tayo dito sa mundo, sa mga ating mga balat-balat Amen, ang kinis-kinis nagiging konsepto na ng buhay natin yung magpaganda Sa Bible, sabi nga ito, maging simple lang lalo na sa mga babae. Amen, di ko sila huwag kayo magpaganda. Sabi lang doon ng Bible, maging simple lang. Ibig sabihin, kasi kung minsan nagiging dahilan yung ating pagiging konserbatibo sa ating sarili, sa ating paglilingkod, di na tayo makalabas, hindi tayo nakapag-abango. Amen? Hindi tayo makapag-make up, di ba? Maka-lipstick. Ay, ano ba yan? Ang pagla ng labi ko. Diba? Maganda wala na pala akong LinkedIn. Pastor, pasensya na po. Hindi pa pala ako makakarating. Kasi kung may gagawin pa po pala ako, yung totoo, wala ka lang LinkedIn. Amen? Nagsinungaling pa tayo, amen? Pinabulaanan pa na natin yung lingkod ng Diyos. Amen? Ganoon, yung mga bagay na, sinasabi natin kung minsan nagagawa natin, kala natin, hindi tayo nagkakasala. Totoo nagkakasala po tayo sa mga bagay na gano'n. Hindi lang naman sa mga babae, sa mga lalaki rin. Amen? Ano ba yan? Yung buko mahaba na pala. Panay gano'n, para tayo si Brother Miro na 30 minutes pag nasa... Ay, siya lang gano'n, okay lang yan. Ay ibig sabihin lang ng Diyos, mas higit sa lahat, talaga, yung tanggap natin yung sarili natin na anak tayo ng Diyos. At kahit anong meron tayo, ang mahalaga, yung tingin ng Diyos sa atin, hindi yung tingin ng tao. Amen? Bakit? Ang Diyos ay hukom. At hindi naman yung kapwa mo na makakakita sa'yo sa labas. Amen? Siya ba? Yung mga usuga sa'yo, pupunta ka na sa impyerno kasi hindi ko nagustuhan yung tingin ko sa'yo sarili. Amen? Hindi kasi siya rin parurusahan din siya ng Diyos pagdating lang panahon Amen? Kaya hindi mahalaga ang tingin sa atin ng kapwa natin. Ang mahalaga, yung Diyos na nakakatingin sa atin. Amen? Naisipin natin yan. Ibigay natin ang pinaka-the best na paglilingkod natin sa Diyos. Isipin natin,
na ang Diyos ay hukom at dapat wala na tayo ibang bagay na pinakamagandang dapat gawin kundi ang makuha natin ang simpatsya ng Diyos. Mga Ngaral 12:14, hayag man o lihim, mabuti man o masama, lahat ng ito'y ipagsusulit natin sa Diyos. Amen? Tandaan natin yan. Ang Diyos ay hukom, kaya siya lang ang tingnan natin. Hindi mahalaga ang tingin ng tao, ang mahalaga yung pagtingin ng Diyos sa atin. Amen? Huwag kayo mag-alala. Hindi man tayo bida sa mundong ito, bida tayo sa paningin ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita niya yung Espiritu niya na nasa atin. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Yan. Pangatlo. Yan. Ibigay ang pinaka-the best, ang the best na pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Pangalawa, ang Diyos ay mapagbigay. Pangatlo, ang Diyos ay hukom. Pang-apat, at pinakahuli sa lahat, ang Diyos ay may dakilang pag-ibig na di natin kayang sukatin. Amen? Ayan yung nasa Roma 8:30, ano ba yun? 35 ba yun? 2:39, yan. Sige, pakibasa, Sister Rachel. 35-39. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan, at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataas-taasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Pero sino ang makakapaghiwalay sa atin? Sa pag-ibig ni Kristo. Kaya ang Diyos ay may dakilang pag-ibig na di natin kayang sukatin. Tandaan natin yan. Wala kasing makakapaghiwalay sa atin kay Kristo sa Diyos. Tandaan natin. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan, pag tinanggap mo ang Diyos sa buhay mo at totoo mo itong ginagawa sa buhay mo, ginawa sa buhay mo, wala talagang makakapaghiwalay sa iyo, kaya wala ka lang dapat pang sandigang tao dapat. Wala ka lang ibang dapat lapitan. Wala ka lang dapat komportable ka na sa buhay mo ngayon. Kampante ka na at panatag ka na. Bakit? Ang lahat ng bagay ay nasa Diyos na makapangyarihan, nasa Diyos na mapagbigay, nasa Diyos na hukom. Amen? Na tinanggap mo sa iyong buhay. Kaya walang makakapaghiwalay yung kanyang pag-ibig na dakila na hindi natin kayang ipaliwanag. Amen? Sino ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Kasi lahat ng bagay na yan, maranasan mo yan. Pag umakyat ka na sa langit, lahat ng yan, it is finished. Naganap na. Amen? Pagdating sa langit, buhay na masagana at ganap. Hindi lang basta-basta buhay, kundi buhay na masagana at ganap. Amen? Eh wala na tayong dapat pang alalahanin sa buhay natin kapag tinanggap natin sa buhay natin ang paghahari ng Diyos. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sapagkat natitiyak kung walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap ay walang magagawa sa kapangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan at ang Diyos na makapangyarihan na yan ay tinanggap na natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya ano pa yung katatakot natin sa buhay natin? Gayong ang hukom, ang makapangyarihang Diyos, ang mapagbigay ng Diyos ay nasa sa atin. Kung bakit tayo pa sumusuway sa Kanya. Amen?
Dapat hindi. Dapat lagi natin gisingin ang ating mga damdamin, ang ating mga kaisipan sa tunay na pagbabago ng ating mga pag-iisip kung paano natin binigay sa ating Panginoong Hesus ang ating buhay. Amen? Dapat ipakita natin na talagang tayo'y nagbabago at patuloy na nagbabago na ginawang kalarawan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Purihin ng Diyos. Kaya dapat yung ating isip, yung puso ay talagang tumanggap ng buong buhay, buong pag-iisip, buong kaluluwa sa ating nag-iisa at tunay na Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. 1 John 5:20. Amen? Yan. Kaya sapagkat nakita akong walang makapaghihiwalay sa atin sa kapangyari, sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman, ang alinman nila lang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen? Napakabuti ng Diyos. Ay pinakikita niya sa atin na talagang wala na tayong dapat panghanapin sa ating mga buhay. Kaya gusto lang sabihin sa atin ng Diyos na dapat diretso na tayo sa ating dapat patunguhan. Gaya ni Pablo, hindi ako kailangang mawala sa paligsahang aking sinalihan. Ngayon nakasali tayo sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, sa paligsahan ng pananampalataya natin sa Diyos, dapat sikapin natin na huwag tayong maalis sa paligsahan na yan na pagdating ng dulo, talagang tiyak na makukuha natin yung peace life. Amen? Kaya kagaya ni Pablo, sumulat ng Roma na ito, sumulat ng Corinthians na ito, manatili tayo hanggang sa hangganan ng ating mga buhay at panindigan natin yun. Ipakita natin ang paggalang natin sa Diyos sa paanong paraan ng paggalang, pananampalataya na may kalaki na gawa. Bakit? Isipin natin dapat palagi ang pag-ibig niya na the best, kaya dapat ibigay natin ang pinaka-the best din na pagtitiwala natin sa Kanya. Ipakita natin sa gawa. Kung tayo hindi consistent sa ating paglilingkod dito sa Kanyang kongregasyon, ngayon nalaman natin ang kabutihan niya, ang lahat ng bagay na kaya niyang gawin sa atin, at walang makakapaghiwalay sa atin doon na ipinangako niya yung buhay na walang hanggan. Baguhin natin yung konsepto ng ating pamumuhay. Ipakita natin yung pinakadabis natin pagtitiwala sa pamamagitan ng ating mga paglilingkod na dapat ginagawa sa Kanya. Amen? Tumulong tayo sa pangangailangan ng ating kongregasyon kung hindi tayo dati tumutulong. Huwag kayo mag-alala, huwag tayo mag-alala. Ang Diyos lagi nakatingin sa atin at nandiyan lang siya para hingin natin ng lahat ng bagay para sa mga karagdagan natin mga bagay na kailangan natin gawin. Kasi kung tayo sa sarili natin gagawa yun, hindi natin kayang gawin yun. Hingi tayo sa Diyos ng lakas para magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Amen? At yung mga kakulangan natin, hilingin natin sa ating mga sarili, kahinaan natin, hingin natin yung kalakasan. Ang Diyos ay sapat at nagbibigay sa bawat isa sa atin at hindi niya tayo iiwan ni pababayaan mo. Amen? Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. Ephesians chapter 2 verses 4 to 10. Yan. Basahin natin number 1 na rin. 2 na lang. Noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu naghahari sa mga taong ayaw masakop sa Diyos. Dati kasi yun, hindi pa natin nakilala si Kristo. Talagang si Satanas ang ating sinusunod. Ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masasamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Napakasagana ng habag ng Diyos sa atin, yung hindi kayang sumati ng pag-ibig niya. Yan. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama niya ni Kristo. Noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway.
Niligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Na pagdating ng panahon, talagang mangyayari ito kung hindi tayo bibitaw sa ating mga pananampalataya. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay niligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman sapagkat tayo nilalang ng Diyos nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong unang paman. Amen? Dahil gawin natin yung pangpuli natin sa Diyos para maipakita natin na lubos na binibigay natin yung pinaka-the best na pagtitiwala natin sa Kanya. Dahil nilikha tayo, nilalang ng Diyos upang iukol ang buhay sa paggawa ng mabuti. Ano ang mabuti? Ano sabi ni Jesus? Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lang mabuti. Ano ang mabuting dapat natin gawin? Ang sundin ng kalooban ng Ama na papasukin natin sa ating buhay ang paghahari ni Kristo upang gawin niya tayong mabuti sa harap ng ating Ama. Amen? Kaya kilalanin natin si Jesus sa ating buhay bilang Hari, Panginoon Diyos. At pagka kinilala natin siya, ibigay natin yung buhay natin sa Kanya, doon tayo magiging mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, sa pagpapakinggan, sa tinig ng banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. Amen? Kaya, huwag natin sundin yung sarili natin. Lagi natin pakinggan yung banal na Espiritu na nagtuturo ng mabuti sa atin. Amen? Kagaya ng mayamang binata, hindi niya pinakinggan yung tinig ni Jesus. Bigay mo, benta mo, ari-arian mo. Bigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Hindi niya pinakinggan yung tinig ng salita ng Diyos. Malungkot siyang tumalikod at kanalulungkot, hindi siya naligtas. Amen? Hindi kagaya natin. Ngayon, naririnig natin ang tinig ng Diyos. Huwag lang natin pakinggan yung tinig ng sarili natin. Tingnan natin yung tinig ng Diyos na nagsasabi, kailangan ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala natin sa Diyos. At kung tayo mag-alala, hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos ang lahat ng pagpuli. Pasasalamat. Tandaan natin, ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala sa Diyos kasi binigay niya ang pinaka-the best niyang pag-ibig. Binigay niya ang kaisa-isang anak na hari, naging katawan tao para sa atin. Ibinigay niya yun sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at mapagbigay, ang Diyos na hukom at ang Diyos na hindi kayang paliwanag ang kanyang pag-ibig. Kaya gawin natin inspirasyon yun para ibigay natin ang pinaka-the best na pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang lahat ng papuri, papasalamat at pagsamba sa dakila niyang pangalan. Ating Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Diyos at sa pagpapatuloy tayo'y magsasagawa ng pag-alala sa pagkamatay ng ating Panginoon. Amen. At tinatawagan ko ang magdadala dito na kayo sa harap. At lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Bago natin tanggapin ang bagay na ito, kailangan siyasatin muna natin ang ating mga sarili sa bagay na ating tatanggapin na ito. Hingi tayo ng tawad sa Panginoon para maging kalugod-lugod tayo na tumanggap at karapat-dapat tumanggap sa bagay na ito. At confess lang tayo, individual, sa inyo dyan, nakatayo po, pumikit, at hingi tawad sa Panginoon sa pangalan ni Jesus. Kaya tayo manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Muli kami gagawa ng pag-alala ng iyong pagkamatay sa krus, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan, sa isip, salita at sa gawa. At nawa, Panginoon, loobin mo na maging karapat-dapat at kalugod-lugod kami na tumanggap ng bagay na ito dahil ikaw ang aming tagapagligtas at wala kami ibang nais kundi itaas ka at kaluguran mo kami habang nabuto sa mundo. Salamat, Panginoon, sa pagpapatawad ng aming mga pagkukulang at pagkasala sa iyo. Purihin ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hihiling ko na ipamahagi ang saro at ang tinapay.
and treasures of earth. To measures what your word. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, you thought of me. Salamat sa iyong pagliligtas sa amin. Salamat sa iyong buhay, sa iyong dugo na nabayubay sa krus. Nabagamot kami di karapat-dapat, ginawa mo kami karapat-dapat sa iyo. Bagamat kami naging hangal, Panginoon, di ka namin kinilala. Pero ganun pa man, ang iyong pag-ibig ay dakila na hindi namin kaya arukin ang aming isip. Sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka. Sa iyo lahat ng papuri. Sa iyo lahat ng pagsamba. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraprasyo iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Tayo manalangin sa Diyos. Lord, salamat po sa iyong banal na dugo na dumanak sa krus upang hugasan ang aming kasalanan. Ngayon, malayo na kami, Panginoon, makapagsabi sa iyo ng Ama ko, Panginoon. Salamat sa pagpuri mo sa aming mga anak at sa kaligtasang ipinangako mo, simbolo ng krus, Panginoon, na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga minamahal mo. Sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa natatakil mong pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. To God be the glory. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Yan. Salamat sa Diyos. Tayo makakaupo na. Amen. Yan. Huwag mo tayo umuwi. Okay. Yun. Dako muna tayo sa announcement. Yan. Announcement. Okay.